Nakapunta ako sa pier at sabi ko sa nanay, punta ka ng Barcinaga. Salamat sa aking nanay, lalo na sa aking ate, nakasama siya. Ang aking kapatid sunod sa akin si Arthur. Siyempre, ang kapitanan ng luwang bayan, si Jenny. Kapasalamat din ako sa Diyos sa mga pastors na nandito ngayon. Siyempre, nandyan si Pastor Weng na naging bahagi ng iglesyang ito. At alam din naman ng lahat ng taga-Barcinaga ang naging relasyon namin bilang magtatay sa Panginoon. Nandiyan si Pastor Jerry. Salamat sa kanilang buhay. Si Pastor Leo. Si Pastor Danny, tumawag sa akin kanina. Tumihingi sa akin ng paumanhin na hindi siya nakarating. Mga kapatid, nandiyan ang aking kaibigan, si Pastor Akbayan. Pastor, pakitayo naman. Ang aking kaibigan, partner sa ministry sa Kabundukan. Yan po ang partner ko doon. Siya ang naging katulong ko para maabot yung ating mga katutubo doon. At ilan sa katutubo natin, alam niyo naman, hindi kompleto ang aking birthday. Hindi kompleto ang kasiyahan ng Barcinaga pag walang katutubo. At nandiyan ang mga katutubo na nandito ngayon. Nandito rin ang isang konsihal ng barangay ng Villa Cerveza, si Okak Yope, na kamag-anak ng inay, kamag-anak namin. Andito po si Ate Arlene, na alam niyo si Ate Arlene ay naging bahagi din ng buhay. Ang kanyang Tito Dado ay naging bahagi din sa kanyang buhay, sa buhay spiritual. At nagkapasalamat ako dahil nasasama na niya ang kanyang mga magulang sa simbahan ngayon sa Victoria. Mahabang panahon akong inalagaan ng inay. Mahabang panahon din ako na naging baby. Maliit pa ako ay pahirap na ang ginawa ko sa nanay ko. Nag-umpisa ako nagkakaisip ay pahirap na ako sa kanya. Naranasan ko na iwanan ako ng nanay ko sa isang kwarto na sumasakit ang tiyan ko. Nasa Kalapan pa kami doon sa Blackwan. At halos lahat ng sinusuot kong damit noon ay nasisira ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Nilalagay ko yung tuhod ko doon sa loob ng t-shirt ko. Pag tumigil yung sakit, yun na lang ang position ko. Pag ako po noon ay kung nakaganyan na lang, hindi ko binabago position ko. Kasi pag nagbago ako, sumasakit. Kaya pag sumakit yung tiyan ko na nasisira ko yung mga damit. Kitang-kita ko at ramdam na ramdam ko kung paano nyo ako pinapasa noon sila ng tatay. At magminsan, hama ko yung apo ko, si Pungpong. Minsan naiisip ko yan, na ganitong panahon, mga ganitong panahon, ay mahal na mahal ako ng tatay ko at saka ng nanay ko. Ilang beses nila ako pinadala sa pagamutan. Ilang beses na nakita ko rin, naranasan ko na ako'y lumalaki. Na iba't ibang manggagamot ang gumamot sa akin. Pati mga manggagamot na hindi kaloob ng Diyos, dinala ko ng nanay ko at ng tatay ko doon. Tanda-tanda ko pa rin na tinatagtad ang tiyan ko ng isang gulok na pangal para lang gumaling ang tiyan ko. Naaalala ko pa rin na pati yung itlog na tinatawa sa akin, niluluto ng nanay ko at pinapakain sa akin sa kagustuhan niyang gumaling ako sa karamdaman ko. Sinabot ako ng grade 6, grade 4, grade 5, na miski sa convocation namin, biglang sumasakit ang tiyan ko, inuusong ako ng mga kaklase ko pamunta sa amin. Graduation ko ng grade 6, salamat sa Diyos, may umattend na isang doktora, kapitbahay namin. Graduate siya ng high school, yung kanyang pamangkin, ako'y graduate ng elementary, kahit sumasakit ang tiyan ko, nag-march ako sa graduation ng grade 6. At doon ay nakita niya ang katayuan ko at sinabi siya nanay ko, nagsasama niya ako sa Manila. At pumunta kami ng Manila niya, hindi kasama ang nanay ko at tatay ko. Alam na alam ko ito kasi ako ay grade 6 na. Pagdating ko sa Manila, in-x-ray ako. Pagdating ko sa x-ray, nung hapong yun, alas 2, nakasakay ako ng elevator, nakahiga ako sa lamesang malamig. Pinubad na nila ako. At ipinasok ako, nakita ko yung isang kwarto, maliit na kwarto nakalagay, operating room.
Wala ang nanay ko sa tabi ko ng panahon yun. Pagkatapos nito, ilang araw lumipas, nagising ako, katabi ko ang nanay ko. Nakaupo siya sa katre. Sa sarili ko, umiibig ako ng inay, pero walang sound ng bibig ko. Sa sarili ko, tinatawag ko siya kasi matagal akong naging bunso. Si Arthur ay 7 taon ang nagbat sa akin. Pero hindi niya ako napapakinggan. Siguro sa pagod na rin niya. Naranasan ko ito, alam ito ng ate ko. Na halos mamatay na ako, dumating ang panahon na nag-convulsion ako doon sa PGH. Lumaki ang tiyan ko. Inilipat ako ng hospital na kasama ko, yung ate ko. Inilipat ako ng private hospital yata yun. Ang nakikita ko doon sa Manila, yung mga kuryente. Para bang may isip na ako, nakikita ko yung mga kuryente, para nakikita ko yung mga kuryente, parang dire-diretso sa ulap. Tanda-tanda ko ito. At para nakikita ko ng maraming ibon doon sa kuryente. At pagkatapos niyan, binigyan ako ng Diyos ng kagalingan, pero ilang araw lang, na umuwi ako sa Minas, sumakit uli ang tiyan ko. Lumaki uli yung tiyan ko. Kasi nung araw na yon, parang nakapangain ako ng bayabas, nalunok ko yung isang bayabas, yung patibot ko. At hospital uli ako. Pinayagan na ng nanay ko yung doktora nag-opera sa akin na bahala na ako, bahala na siya sa buhay ko. Ibinigay na ng nanay ko ako doon sa doktora nag-opera sa akin na dapat nasa Amerika ako. Yung doktora ay may isang anak na babae na maliit at pumunta na sila ng Amerika, dapat kasama ako doon. Pero syempre dahil mahal ko nanay ko, umuwi ako sa amin, hindi na ako bumalik ng Manila. Naging maloko ang buhay ko pagkatapos doon. Hindi ako masyadong nagtatrabaho ng mabigat. Dahil ayaw ng doktor, sabi ng doktor, bawal sa akin. Wala akong abdo, wala akong appendix. Nagsimula na ang buhay ko na dahan-dahang nagiging isang tunay na kabataan ako. Marami akong school na pinag-aralan. Nag-aral ako sa Piati, hindi para mag-aral, kung hindi nainggit lang ako. Naranasan kong batuhin ang nanay ko ng bag. Naranasan kong pagsalitaan ang nanay ko ng hindi mabuti. Naranasan kong sigawan ang nanay ko. Marami rin akong palo na tinanggap sa nanay ko. Marami akong suntok na tinanggap sa tatay ko at alam ito ng kapatid ko, ng ate ko. Na ang ate ko ay binumura ko siya pag sinusuntok ako ng tatay ko dahil sa mga nagagawa kong kalokohan. Hindi sinasadya. Sa maraming pagkakataon na katulad dito, katulad nyo rin, nakarinig ako ng salita ng Diyos. Sa lahat ng naranasan ko, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, hindi ang nanay ko ang nagbago sa akin. Marami siyang pamalo ang nagalit sa akin. Maraming suntok nang inabot ko sa tatay ko para lang makita nilang magbago ako. Napalayas na rin ako ng nanay ko. Pinalayas niya ako, naranasan ko na halos nasaktan niya ako. Naranasan ko na rin lumaya sa amin, pero hindi ko kayang lumayo ng matagal, bumabalik ako. Pero isang bagay pinapasalamatan ko sa buhay ko. Dumating ang panahon at pagkakataon, kasunod nyo rin. Nakarating sa akin ang salita ng Diyos. October 31, 1982, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko. Walang simbahan sa amin nun. Walang simbahan sa Minas. Walang ibang mananampalataya. Walang pastor na kaibigan ako. Wala akong kaibigan. Ang kaibigan ko ng panahon yun, sila Ate Mar. Mga dayo sa amin na membro ng ibang simbahan. Mga kapatid, marami na rin panahon na nag-umpisa ako ng gawain. At marami na rin panahon na halos sumuko ako sa gawain.
pero ibinabalik ako ng Diyos. Nilingid sa inyo na nagtatrabaho ako bilang pastor ako. Nilingid sa inyo na wala naman tayong ibang tumutulong sa atin sa inyong pastor. Gusto ko lang pong ibigay ang salita ng ipinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ipinanganak ako sa laman. Lahat ng karanasan sa laman ay yun po. November 26, 1956, sabi ng nanay ko, isinilang ako. Kaya tayo nagkakatuwaan dito. October 31, 1982, ipinanganak ako muli. At gusto kong samantalahin ng pagkakataon ito sa lahat ng mga nandito ngayon. Lalong higit sa lahat ng mahal ko sa buhay. Masaya ang ipinanganak sa laman. Pero may katapusan ang lahat ng ipinanganak sa laman. Maaaring sa nararanasan ng nating lahat sa aking mga mahal sa buhay, maaaring magaganda. Alam ng lahat na ako'y naging opisyal ng bayan. At lahat yan ay halos sa laman. Nung ako ay sumaling kapitan sa Villa Cerveza, nanindigan ko ako sa prinsipyong sasali ako bilang pastor. Sasali ako bilang pastor, hindi bilang politician. Tinanong ako ng manugang ko sa pera. Wala akong tinanggap sa kanya. Tinanong ako ni Bibing tungkol sa pera. Wala akong tinanggap sa kanya. At sinabi ko sa sarili ko, pipilitin ko na kung mananalo ako, pang-spiritual ang takbo ko. Hindi pinayagan ng Diyos. Ngayon, yung katuwa ng puso ko sa inyong lahat, sa taga-Villa, sa taga-Barcinaga, sa taga-Nauhan, lalo na lalong higit sa mga taga-Bicol, mga partners sa ministry, kay Bishop Oronco, nakabrad ko rin sa Apo, kay Pastor Jun, Pastor Joel. Maraming salamat sa partnership, sa pamamagitan ng partnership natin sa Panginoon. Iba naging galaw ng ministry ngayon. Isang magandang salita, sinasabi ni Pastor Jun na parang biro. Na si Pastor Dado, nung nag-aaral siya, ay school buko lang ang alam niya. At yun ay naririnig niya ayon sa aking kwento. Ako lang yata ang graduate ng college na binuhat ng dean ng college. Dahil sa tuwa, dahil ako'y nakagraduate. At kita niya ng lahat ng umattend ng graduation. Ako rin lang siguro ang estudyante na nag-suspended ng klase at ginawang Dados Day. Pero nung ako po ay makakilala sa Diyos, nandyan pa rin ang kapilyuhan. Mga kapatid, maraming salamat sa mga partnership, sa mga pastor. Salamat, Pastor Wayne, Pastor Jerry. Hindi perfecto. Ang ganda naman ang sinasabi niya. Nagtinitin na niya yung picture na yun. Maski ako hindi makapaniwala sa picture na yun. Parang hindi. Sabi ko kanina sa labas, kung yung picture na yan, ang ipinakita sa tarpaulin ko nung ako'y tumakbong kapitan, walang talo yan. Ilang tarpaulin lang ang pinagawa ko nung ako'y tumakbo ng kapitan. Siguro mga 12. Yan lang ang ginawa ko. Mga 12. At ang nakalagay pa doon ay si Binay. But anyway, mga kapatid, gusto ko lang bigyan ng BA niyo salita sa mga kaibigan ko.
Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Pero ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Ang pagbabago ng buhay ni Dadu Fortu ay hindi dahil sa kanyang nanay. Hindi sa Minas. Hindi sa Divine World College of Calapan. Hindi sa Piatti University. Hindi kay Ate Mar. Hindi kahit kaninong tao sa mundong ito. Ang nagbigay ng pagbabago kay Dadu Fortu, gusto kong ipaalam sa lahat ito, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos na naging bahagi sa aking buhay. Kung hindi gagawin ito ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, mga mahal kong kapatid, mga mahal kong kapamilya, walang kwenta ang buhay na ito sa laman. Ang aking ate ay sikat na sikat siya sa kanila. Pero nung sa makitang tuhod niya, kita niyo po. Sino ang pwedeng lapitan? Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Lahat tayo ay lilipas. Ako ay lilipas. Lilipas din ang tingdikong ito. Pero, ang pagkakilala natin sa Panginoon Jesus, ang pagkakilala natin sa Diyos, ang sabi ng Biblia ay hindi lilipas magpakailantanan. Sabi ng Biblia, inibig niya tayo, minahal niya tayo, hindi tayo ang gumusto sa Kanya, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, siya ang gumusto sa atin. Dahil kahit nakita ng Panginoon na kahit masama ang ugali ko noong unang panahon, nakikita niya may space pa rin siya sa puso ko. Nakikita ng Diyos na may space pa rin siya sa puso ko. Kaya yung space na yun ay pinuno ng Diyos at pinalago ng pinalago ito. Sa aking mga mahal sa buhay, uulitin ko po. Marami nang nararanasan ang sanlibutan ngayon. Marami na. Sana, bago tayo kunin ng Diyos, dahan-dahan. Para makapag-isip man lamang sa mga salita na dumating sa atin. Pero kung dumating na bigla katulad ng Tacloban, sad to say, we will never see each other again. Hindi na tayo magkikita. Maraming salamat po sa church na ito, Nauhan West Baptist Church. Nakakatuwa naman. Nung kami ni na Pastor Wing dito, parang ito Kuya Henry ay ano lang ngayon, ganito na. So, ako po ay medyo seryoso ng konti sa aking pagsasalita. Maraming salamat, Inay. Uli. Pasalamat ako sa Diyos na kinuha ang tatay ko na mananampalataya na ako. Nung tinatanong ng tatay ko, anong pumunta si Dado? Sabi niya, hindi ko rin alam. Ano nangyari kay Dado? Parang pastor na nga, hindi ko alam. Kasi po, wala namang, maski sa pamilya namin, walang ginusto na mag-pastor ako. So, ganun pa man, sa lahat na nandito, mga taga-media, mga kabataan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Sa panguna ni Pastor Jun, sa mga taga-Nauhan, maraming salamat sa inyo ulit. Sa mga taga-Foundation, SR Foundation, gusto kong dagdagan yung kanina, yung sabi ni Pastor Jun, dati ako ay school bukol. Si Pastor Dado, daling aral ng school bukol. Sabi niya sunod, ngayon, school director. Ganda naman. Pwede palang mangyari yun. Pastor Jun. At ang kagandahan niya, sinasabi ko sa hipat ng kapitana, kung sa barangay natin sa Lumang Bayan, ay may mga bata kanyang anak, na hirap mag-aral, at walang pang-aral, at pakalat-kalat lang dyan. May school kami, para dyan. Hakutin mo lahat dyan. Dahil mo sa amin, kami na ang bahala dyan. At yung spiritual niyan, patutulungan namin. At kung gusto mong papuntahin din dyan, pati mga pamangkin mo, at mga pamangkin ko, mag-iba-iba naman. Papuntahin mo rin. So maraming salamat po. To God be the glory. To God be the glory.